Narito po ang pinaka-latest na senatorial survey na inilabas ng SWS o ng Social Weather Stations ngayong Marso. Ang survey po na to was conducted from March 15 to 20 at inilabas ng SWS ngayong araw na ito. At ito po ang pangalawang inilabas na survey kung kailan na-aresto na po si former President Rodrigo Duterte at siya ay nakadetine na sa The Hague. Ang tanong kasi noon, mapapanatili ba ng mga kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos ang kanilang standing? Ang dami kasing nagsabi na marami daw tao ang nagalit, kaya daw maaapektuhan ang standing ng mga senatoriable ni President Bongbong Marcos. Kung magkaganon man, madadagdagan ba ang mga kandidato ng PDP na aakyat sa Magic 12? Dahil hanggang sa pinakahuling survey po, si Bongo lang at si Bato de la Rosa ang nakakapasok sa halos lahat ng senatorial survey. So, kung totoo yung sinasabi ng mga DDS, nagaganti sila at maaapektuhan ang ranking ng mga senatorial ni President Bongbong Marcos, ito na kaya yon? Lilitaw na kaya dito sa survey ng SWS? Ito pong survey na to was commissioned by Strat-Based Consultancy. So meron po tayong 23 names na nakapasok dito sa survey ng SWS and as usual, mag-uumpisa po tayo sa baba, going up to top number 1. Naglalaban po sa pwestong number 22 and 23, nandyan po si Rodante Marcoleta at si Jimmy Bondo. Sa ranking na 21, we have Colonel Bosita. Taas naman po tayo sa rank number 20, we have Francis Tolentino. Sa pwestong ika-19, we have Gringo Nasan. Number 18 naman, si Benhur Abalos. Pataas po tayo sa ranggong 17, Philip Salvador. Going up to number 16, Aimee Marcos. Number 15, si Bam Aquino. Number 14, Kiko Pangilinan. At maglalaban sa pwestong 11, 12, and 13, nandyan si Manny Pacquiao, si Camille Villar at si Abby Binay. Pang-10 pwesto naman si Willie Revillame. Up to number 9, Bato de la Rosa. Maglalaban naman sa pwestong 7 and 8, si Ping Lacson at si Pia Cayetano. At number 6, we have Bong Revilla. Paakyat naman tayo sa number 5, Lito Lapid. At magtutunggali sa pwestong 3 and 4, si Ben Tulfo at si Tito Soto. At magbubunong braso sa ika-una at pangalawang pwesto, sino kaya between Erwin Tulfo and Bongo ang magiging number 1. So dito pa lang sa ranking nito, nakikita na natin kagad na parang hindi naman yata nakaapekto ang pagkakahuli kay ex-President Duterte. So as usual, para makuha po natin yung official ranking ng first 12 o yung Magic 12, ayon sa SWS, kukunin po natin yung kanilang percentage points kasi marami po sa kanila ang nag-tie. So ito po ang 12 pangalan na pumasok sa Magic 12 ayon sa survey ng SWS. So for the first time, magtutunggali po sa pwestong number 1 si Erwin Tulfo at si Bongo na parehong nakakuha ng 42%. Although malamang sa susunod na mga surveys ng SWS, ay mabibreak po yung tie na to. Dahil sa pwestong 3 and 4 naman, we have Ben Tulfo and Tito Soto na parehong nakakuha ng 34%. At number 5, we have Lito Lapid with 33%. At number 6, Bong Revilla Jr. with 32%. Nag-tie naman sa pwestong 7 and 8, meaning pwede magpalitan sa pwesto si Pia Cayetano at si Ping Lacson na parehong nakakuha ng 31%. At number 9, Bato de la Rosa with 30%. At number 10, Willie Revillame with 28%. At maglalaban sa 11 and 12 and 13 dahil may triple tie po tayo na pare-parehong nakakuha ng 27%, Abby Binay, Manny Pacquiao, and Camille Villar. So instead of 12 names, meron po tayong 13 names dahil po dito sa mga tie nila na pare-pareho silang nakakuha ng percentage points. So officially, ayon lang po dito sa survey na to para po sa SWS,
ang ating top 12 or 13, si Erwin Tulfo, si Bongo, Ben Tulfo, Tito Soto, Lito Lapid, Bong Revilla Jr., Pia Cayetano, Ping Lacson, Bato de la Rosa, Willie Revillame, Abi Binay, Manny Pacquiao, and Camille Villar. Pero pwede pa rin pong makasulot itong nasa 14, 15, and 16 na si Kiko Pangilinan na nasa number 14 with 24%, si Bam Aquino at number 15 with 21%. Nandiyan naman si Amy Marcos sa number 16 with 19%. At number 17, Philip Salvador with 18%. Number 18, si Ben-Hur Abalos with 17%. Going down to number 19, Gringo Onasan with 15%. Number 20 naman, si Francis Tolentino with 13%. Number 21, si Colonel Bosita with 12%. At tayo naman sa pwestong 22 and 23, si Rodante Marcoleta at si Jimmy Bondoc. So obviously, wala pong naging epekto yung pagkakahuli kay former President Duterte at hindi umubra yung pananakot ng mga DDS. Nababagsak lahat ng kandidato ni President Bongbong Marcos. Malakas pa rin po ang alyansa. Although naririnig na po natin na may mga pagbabagong nangyari, the last I heard, wala na si Camille Villar at si Amy Marcos sa alyansa. But that is another story. So ilan po ang pumasok sa alyansa ni President Bongbong Marcos? We have Erwin Tulfo, Tito Soto, Lito Lapid, Bong Revilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, Abi Binay, Manny Pacquiao, and Camille Villar. Siyam pa rin po ang nakapasok sa top 12 or 13 dahil nagkaroon niya po ng triple tie sa pwestong 11, 12, and 13. Pero makaapekto kaya sa susunod na survey itong ranking ni Camille Villar sa balitang wala na rin siya sa alyansa? Kay Amy Marcos, expected na po natin yan. Kasi officially, nag-withdraw na siya sa alyansa. Na kung tutuusin, nagbalik lang siya. Dahil doon po sa pinakilala ni President Bongbong Marcos, yung 12 kandidato ng alyansa, wala na po si Amy Marcos doon. Pinagtakpan pa siya ni President Bongbong Marcos at sinabing nauna ng mangampanya. Yung pala, 1 or 2 days after, sasabihin ni Amy that she is running as independent. So nagtaka naman ako, a few days ago, biglang bumalik si Amy Marcos sa alyansa. Lumapit pa nga siya kay President Bongbong Marcos para itaas ang kamay nito, signifying na nagbabalik na siya. So ano ang saysay ng pagbabalik niya at bigla siyang kumalas? Only because nahuli si dating Pangulo. Sabagay, hindi po yung kawalan sa alyansa. Dahil nung una pa lang pinakita na ni Amy ang kanyang totoong kulay, pero nagbalik siya dahil siguro nakikita niya na mababa siya sa ranking. Pero ngayon, natapos na po ang pagbabalat kayo ni Amy Marcos. Ang masasabi lang natin, good luck. Kung dito nga sa survey na to, siya ay nasa number 16 na lang, makarecover pa kaya si Amy Marcos para siya ay makapasok sa Magic 12? So ito po ang pinaka-latest na survey ayon sa SWS. Again, huwag po tayong magtanga-tangahan dahil sigurado may magko-comment na naman sa akin kung saan ko daw kinuha yung survey na ito, na sila ay hindi naniniwala sa survey na to, na itong survey na to ay peke, itong survey na to ay bayaran. Bahala na po kayo sa buhay ninyo. So habang papalapit ang midterm elections, nakita nyo naman sa survey, talaga pong neck to neck sila. Sino kaya ang mag-e-emerge na number 1 sa susunod na survey ng SWS? Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga pangalan na pumasok sa top 12 or 13 ng SWS? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos te Agnida.